Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Martes. At ngayon pong araw ng Martes, ipagpapatuloy po natin yung topic na pinag-uusapan natin since kahapon kasi starting yesterday, pinag-uusapan natin yung 5 steps para solusyonan ang sunod-sunod na problema. And today, pag-uusapan natin yung step number 2. Sa mga hindi po nakaalam, napag-usapan natin yung step number 1 kahapon. And yung step number 1 ay find the root cause of the problem. Hahanapin natin yung ugat ng problema. Kung hindi nyo pa po napanood yung program natin kahapon, mas maganda pong panoorin nyo po yung kahapon nating episode and then ine-explain natin kung anong ibig sabihin ng finding the root cause of the problem. Kasi kung hindi nyo po bubunutin yung pinakaugat, hindi nyo po masusolusyonan yung problema. And yesterday, I even gave you a homework. Anong homework po yon? Write the problem and identify the root cause of the problem. Ano pa yung pinakaugat ng problema? And most probably sa inyo, please, pa-comment nga po dito sa comment section kung nagawa nyo na or hindi pa or ginagawa pa lang. Please pa-comment po dito sa ating comment section. Kung nagawa nyo na, very good. Kung ginagawa nyo pa lang, very good. And kung hindi pa, it's better for you to start as soon as possible. And kung hindi mo gets, kaya nga kailangan nyo pong mapanood kahapon yung program natin. And aside from that, gusto ko rin pong i-ask kayo na i-share nyo po yung link ng program natin para sa lahat, para sa family members ninyo, para sa mga loved ones ninyo, friends. And sabihin nyo rin po sa kanila na pwede nilang i-comment sa ating comment section yung prayer request nila. Maybe meron silang prayer request para sa family, prayer request para sa health, sa finances. Regardless kung ano mang area ng buhay yung gusto nilang i-request, pwede po nilang i-request. And gusto rin po namin na ihanda ninyo yung baso ng tubig ninyo kasi mamaya i-bless natin yung tubig na yan. And the moment you drink yung tubig na yan, we believe na yung tubig na yan, it will represent sa living water na binibigay ng Diyos para sa atin, na ibibigay niya yung lahat ng pangangailangan natin. Bago natin pag-usapan yung step number 2, gusto ko po munang panoorin ninyo yung testimony na ito and try to identify yung root cause ng problem. Kasi katulad ng magiging critical thinker tayo, finding out yung pinakaugat ng problema. The same thing sa buhay ninyo kasi yung problema is hindi yung problema. Ang pinaka-problema is yung ugat ng problema. That's why kailangan natin i-identify ito. Panoorin po natin itong testimony ito. Nagsisimba ako pero hindi buo yung relasyon ko sa Diyos. Abala ako sa pag-aayos ng problema ng aking pamilya. Ako ang breadwinner sa 6 naming magkakapatid. Narinig ko na ang tungkol sa pagiging tapat sa Diyos. Pero matigas ang ulo ko. 3 beses akong nabautismuhan sa tubig. Pero sa loob ng 12 taon, religious lang ako at churchgoer. Dahil sa problemang pinansyal, more or less, 1 year din akong nag-stop na magbalik ng ikapo. Nung nag-start uli ako mag-tithes, dumating naman ang malaking distraction. Naniwala ang sister ko sa isang foreigner na nakilala niya online sa pangakong bibigyan ng magandang buhay, gold bar at mamahaling regalo. Hiniling niya na ako ang mag-process ng visa nito papuntang Hong Kong. Dahil kulang sa karunungan at nadala ng emosyon, pumayag ako. Nangutang ako ng 96,000 Hong Kong dollars sa 2 bangko at sa employer ko. Isinangla ko pa ang bahay at lote namin sa Pilipinas sa halagang 280,000 pesos at scam pala. Nang dahil sa mga utang, na-depress ako. Nag-suffer ng nightmares at naisipan ko na ding magpakamatay. Doon ko na-realize, pumasok ang mapanirang espiritu sa buhay ko dahil sa hindi ako naging tapat sa Diyos. Hindi ko sinunod ang kanyang salita.
Kaya nagdesisyon ako. Inistop ko ang pag-fix sa family problem at nagseryoso ako sa Diyos. Hindi ko na muling dudungisan ang pangalan niya. Hindi ko na muling sisirain ang covenant ko sa Kanya. Yung moment ng renewal ng katapatan sa Diyos. Yung muling mag-alab ang apoy ng banal na espiritu. Isinurinder ko yung buhay ng family ko sa altar. Natuto ako magsabi ng no pagdating sa pera. Kahit struggled ako sa pera, gumawa ako ng covenant sa Diyos. Uunahin ko siya ng may kabanalan at katapatan. Masaya akong nagbibigay ng offering at sowing of seed of faith para maraming ma-reach out na kaluluwa. Dumating man ang mga pagsubok, pinalakas ako ng nakasulat sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 10. Magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Pinatawad ko ang kapatid ko at ang sarili ko. Ini-apply ko sa aking sarili ang lahat ng naaral na tunan ko. Ngayon, malaya na ako sa nightmares, depression at suicidal thoughts. Ang pagsunod ko sa Diyos ay nagpabago ng buhay ko at pati na din ang mga kapatid ko. May kapayapaan na ako ngayon. Wala na akong utang sa bangko. Nasitol ko na ang mortgage sa bahay at lote. Mayroon akong 2 bahay na nakapangalan sa akin. Ang isa ay nasa subdivision sa Iloilo. May investment din ako sa cooperative bank. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom kung paano mag-manage ng pera at ang natitirang 90% ng kita ko ay may proteksyon galing sa Diyos. Sinusuportahan ko ang nanay ko at ang kapatid ko nag-alaga sa kanya. Ang iba ko pang mga kapatid ay may sarili ng source of income. May-ari ng gulayan sa Pasay Market, empleyado ng Emirates Airlines sa Dubai, at empleyado sa Water District. Isa na lang sa kapatid ko yung pinapadalhan ng allowance at support sa edukasyon ng anak niya na nag-attend sa UCKG Antipolo. Hindi na ulit ako magiging matigas ang ulo. Ngayon, ang goal ko ay simple. Maging tapat sa lahat ng bagay at manatili sa Kanya hanggang sa huling hininga ko. Sa sitwasyon po ni Yolanda, makikita natin yung pinakaugat ng problema. Ang problema is hindi yung financial problem. Pwede nating sabihin na ang pinakaugat is pwede nating isisi sa kanyang kapatid. Pero hindi magandang hanapin yung ugat lagi sa iba. Kasi ang mahanap yung ugat sa iba, hindi mo naman mababago yung iba. Ang kaya mo lang mabago is yung sarili mo. Kung hahanapin mo yung ugat ng problema, mas magandang hanapin mo yung ugat ng problema mo. And kayo po na nakapag-comment dito sa comment section na ginawa na ninyo yung assignment ninyo na hanapin yung pinakaugat ng problema, very good. Pero yung iba po sa inyo na hindi po nakagawa, wala pong point na sabihin ko sana sa inyo kung ano yung next step. Gawin ko na lang rin tong isang step, okay? Hindi to talaga dapat step number 2, pero gagamitin ko na lang rin siyang step para at least magamit ninyo even in the future. Sinimulan po ni Joel yung solution sa pagtatanong. And isa po sa tinawag niya po ng attention is ito. Nakasulat po sa Joel sa chapter 1 sa verse 5. Sabi dito, "Awake, you drunkards, and weep and wail, all you drinkers of wine, because of the new wine, for it has been cut off from your mouth." So dito po makikita natin na ang kinol na attention ni Joel is yung mga manginginom. And bakit po ba umiinom? Pwede nating sabihin or ibahin ko yung tanong. Karamihan sa inyo maybe naka-experience na pong uminom. And if you are going to try to remember when was the first time that you, sabi natin, tasted yung, sabi natin, alcohol, I believe you would remember the time na merong celebration. Normally, doon naman talaga nakakatikim yung mga tao ng alak. Normally, may celebration.
Pero sa situation dito ng pinag-uusapan natin, sunod-sunod yung problema. Kung sunod-sunod yung problema, meron po bang reason para mag-celebrate? Siyempre wala. So, doon tayo papasok sa second side kung bakit umiinom yung mga tao ng alak. Isa sa karaniwang reason kung bakit umiinom yung tao ng alak is makalimutan yung problema. Pero lagi nyo rin pong tandaan at pwede nyo rin tong isulat sa baba, hindi ibig sabihin na nakalimutan mo ang problema ay nasolusyonan mo ang problema. Hindi ibig sabihin na na-entertain mo yung sarili mo is na-solve mo yung problema. That's the reason why some of you, maybe you were not able to write yung root cause ng problem mo. Bakit? Siguro yung step number 2, hindi mo nagawa. Ano po ba yung step number 2? Do not get distracted. Kung gusto nyo po na masolusyonan yung problems ninyo, kung gusto ninyong matalo talaga itong sunod-sunod na problema, hindi ka pwedeng magpa-distract. Hindi ka pwedeng magpa-distract, hindi mo rin pwedeng i-distract yung sarili mo. No, do not get distracted kasi kung hindi nyo po nagawa yung assignment nyo kasi naging distracted po kayo. Naging distracted kayo at dahil diyan, paano mo masosolve yung problem mo kung nadidistract ka? Paano mo ma-identify yung problem mo kung distracted ka? Hindi, Pastor, kasi maraming trabaho. Fine. I am not asking you na in one time to analyze agad yung problema, to analyze yung pinaka-roots ng problem. I was just asking you na anong dapat mong gawin. Mag-isip. Umupo and then mag-isip. Sulat and then mag-isip. Maybe it would take mga 5 minutes lang. But there's no problem about that. If it would take around 10 minutes, wala namang problema yun. Bago ka matulog, sabihin natin. Pero anong nangyayari? You are becoming a critical thinker kasi kapag nabunot na yung pinakaugat, hindi natutubo yung same problem na yan. Kasi kung hindi mo po mabubunot yung ugat, yung problema, magtutuloy-tuloy. At diyan napapasok yung sunod-sunod na problema. Bakit? Kasi hindi ka pa nga tapos, meron na naman na dumarating. Bakit? Kasi wala kang time makarecover. Bakit? Kasi hindi mo pa pinuputol yung ugat. So, huwag kayo magpa-distract. The moment you get distracted, malulus nyo po yung focus ninyo at it could be very dangerous para sa inyo. Okay? So please, ihanda nyo po yung tubig ninyo kasi this is gonna be the moment of prayer. At kung hindi nyo pa po nasusulat yung prayer request ninyo, i-pause nyo muna ako saglit and you may write yung prayer request ninyo. Okay? Please, ipikit nyo po yung mata ninyo and let's make our prayer. Panginoong Diyos, alam ko na yung second step ay konektado sa first step. Kasi kung hindi rin yung taong ito mag-iisip kung ano yung pinakaugat, kasi nagpapadistract. Kaya magkambal tong dalawang ito eh. Kung they have to look at the root, they have to find out the root cause of the problem. So hindi dapat sila magpa-distract kasi the moment they get distracted, talo rin sila. So Panginoong Diyos, siguro may mga plans yung taong ito pero hindi natupad dahil na-distract. Siguro may sinabi yung doctor sa kanila na dapat nilang iwasang kainin. And then nagpa-distract sila and then meron silang sakit ngayon. The same thing sa family. Yung family magiging maayos pero because of distraction, nag-cause ito ng destruction sa buhay nila. Panginoong Diyos, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong ito. Pero hayaan mo na ano man yung pinagdadaanan niya, mapagtagumpayan niya. Bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng tibay, bigyan mo siya ng presensya mo sa buhay ng taong ito para lagi nilang matalo kung ano man yung situation na komplikado. Mga kaibigan, binabasbasan ko po yung tubig na yan. Siguro nasa ospital ka ngayon, nasa bilangguan, siguro nasa bahay ka at nakaratay at kailangan mo ng lakas kasi sumasama yung pakiramdam mo. Kapag ininom mo yung tubig na yan,
bibigyan ka ng Diyos ng lakas, kapangyarihan para maging maayos. So, ngayon din, kung naniniwala ka, inumin niyo po yung tubig na hawak ninyo ngayon. At sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. Ikaw na merong sakit, ikaw na merong karamdaman, pinagagaling ka na ng Diyos. Tanggapin mo yung kagalingan para sa pangangatawan ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaibigan, pinagpala na po kayo. And if natulungan po kayo ng program na ito, please do not forget to share the link para sa lahat, para ma-reach out natin yung maraming mga tao na kailangan ng tulong. So bukas po, it's gonna be the step number 3. So kung nasubaybayan nyo yung step number 1, step number 2, so wag nyo pong imimiss tomorrow. Tomorrow rin po, meron tayong Bible study. So alam ko na Wednesday, isa-separate natin yung time, and then sa Friday nga, meron pa tayong isang special prayer para kasi statutory holiday, so meron tayong meeting ng 10 a.m. Hindi ko alam kung makakapagpaalam pa kayo bukas, pero try your best. Iba pa rin yung meeting natin bukas kasi pag-uusapan natin yung Bible study ng Armor of the Kingdom of God. This coming weekend din po, huwag niyong kalimutan dalhin yung picture ninyo kasi ilalagay namin yan sa board and then ipag-pray natin para maalis yung shame at mapuspos ka ng Espiritu Santo. In the faith pa rin ng Book of Joel. So basahin niyo po yung libro ng Joel, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Okay? So paano po mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. Ito po yung ating weekend na schedule and ito rin po yung ating address. Kung kailangan nyo po ng karagdagang impormasyon, just send us a message. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. And then tomorrow again sa step number 3, kung paano masolusyonan ang sunod-sunod na problema.